Hello po, Nay Magda. Opo, nandito na po ako sa labas ng gate. Ani Gerard sa kausap sa cellphone. Ay ganun ba? Teka sandali at lalabas na ako, iho. Ilang sandali lang ay bumukas din ang maliit na gate ng napakalaking mansyon. Magandang umaga po, Nanay Magda. Long time no see po. Bati niya rito at nagmano pa. Magandang umaga rin, Gerard. Nako, napakagwapo mo ng binata at napakalaki mo na. Ang tagal din nating hindi nakita. Oo nga po, Nay Magda. 10 taon pa lang yata ako nung umalis kayo sa atin sa Bulacan at nagtrabaho dito sa Maynila. Abay, oo nga. Halos 2 dekada na rin ako naninilbihan dito sa mga Salazar eh. Oo nga pala. Pasensya na kung hindi ako nakapunta sa lamay ng tatay at ng nanay mo noon, ha? Ayos lang po yun, Nay. Siguradong naiintindihan naman nila yun. Sagot naman niyang nakangiti. Mabait na kapitbahay kasi talaga nila ang matanda at close sa pamilya ni na Gerard, kaya parang lola na rin kung ituring niya ito. Nga pala, Nay. Salamat dito sa offer na trabaho, ah. Nagbabalak na nga rin talaga ako maghanap ng trabaho eh. Ay nako, walang anuman. Doong narinig ko rin talaga kay Don Augusto na gusto niyang maghanap ng personal bodyguard para sa apo niya noong nakaraang araw, ay ikaw agad ang naisip ko. Kaya nung nabanggit ko sa kanya na NBI agent ka, ay nako, agad kanyang pinatawag sa akin para makausap. Napangiti na lang ng mapait si Gerard nang mabanggit nito ang dati niyang trabaho. Dati po, Nay. Dating NBI agent. Resign na po ako, mag-iisang taon na. Sagot niya. Ay, oo nga pala. Nabalitaan ko nga na pinag-resign ka na nanay mo bago siya mamatay noong nakaraang taon lang. Ganun na nga po, Nay Magda. Ayaw kasi ni nanay na matulad ako sa nangyari kay tatay nung nasa serbisyo pa. Kaya pinag-resign niya ako. Gusto niya na mag-focus na lang ako sa grocery at talian namin sa Bulacan. Pati sa pagbabantay sa mga kapatid ko. Dating NBI special agent din kasi ang tatay ni Gerard at kasama niya ito sa trabaho. Ngunit nasawi ito sa isang engkwentro 3 taon na ang nakakalipas. Subalit pagkalipas ng 2 taon, sumunod din ang nanay niya. Hindi na bumalik ang sigla nito mula nang mamatay ang kanyang ama, na naging sanhi ng unti-unting paghina ng puso nito. Nagtapos si Gerard ng BS Criminology at pumasok sa NBI. Naging top special investigator siya sa ahensya at naging striker ng Special Action Unit dahil sa galing niya sa bakbakan. Ngunit bago pumanaw ang kanyang ina, nagpa siya siyang mag-resign bilang pagtupad sa huling kahilingan nito. Napatingin si Gerard kay Nanay Magda nang tapikin nito ang balikat niya. Hayaan mo, Gerard, iho. Siguro naman ay hindi lubhang mapanganib itong trabaho mo rito. Magbabantay ka lang naman sa apo ni Don Augusto eh. O siya, halika na sa loob at ipapakilala na kita kay Don Augusto. Kanina ka pa nga niya hinihintay. Sabi nito at inaya na siyang pumasok sa mansyon ng mga Salazar. Grabe, Nay. Ang yaman pala talaga ng mga Salazar, ano? Napakalaki nitong mansyon nila. Wika niya habang nakasunod dito at inililibot ang paningin sa paligid. Alam naman natin na ang negosyo nila ang dahilan ng yaman nila. Oo nga po. Sila ang nagmamayari ng Golden Pearl Hotel and Casino na pang world class talaga. Pangarap ko nga makapasok sa gusali na yun eh. Kaso parang bawal ang mga walang pera. Natatawang biro niya. Ay, sinabi mo pa. Di tayo bagay doon. Baka sabihin nila na mamalimos tayo. Nagtawanan pa ang dalawa. Nang makarating sila sa engranding living area ng mansyon, ay natanaw ni Gerard ang isang matandang lalaki na nakaupo sa couch. Hula niya ay nasa 70 na ito. Don Augusto, narito na po si Gerard. Anunsyo ni Nanay Magda. Ibinaba naman ng Don ang hawak na tablet at tiningnan siya. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ako po si Gerard Magno. Bati at pakilala niya dito. Magandang umaga rin, Gerard. Mabuti at nandito ka na. Matapos kang bagitin sa akin ni Magda, sinabihan ko kaagad siyang papuntahin ka rito para makausap. Salamat din po, sir, sa pag-consider sa akin. Ito nga po pala mga documents ko. Kinuha naman ito ang inabot niya at sandaling binasa. So, you're really a former NBI agent with almost 5 years in the service. Pero bakit nag-resign ka kaagad? Napakabata mo pa naman. You are just 31? Anang Don. Personal reason po, sir. Yun po kasi ang gusto ng nanay ko bago siya mamatay. Oh, okay.
I see. Well, maganda naman ang mga records mo so wala akong problema sa'yo. But are you sure you want to work here? Mabilis naman siyang tumango. Yes po, sir. Very good then. Let's talk about your job. Habang pinag-uusapan nila ang magiging trabaho niya, ay isang boses ang tumawag sa matanda. Lolo! Nabalingon si Gerard sa gawin ng hagdan kung saan nanggaling ang boses ng babae. Nang makita niya ito ay parang bumagal ang takbo ng oras. Minsan pa lang niyang nakita ang babae sa video na ipinanood sa kanya ng kapatid niya kung saan nakikipagsabunutan ito sa isang bar. Nagandahan na siya rito noon pero ngayon na personal na niya itong tinitingnan, ay mas lalo pa siyang nabighani sa angking ganda nito. Mabuti naman at gising ka na, Eleonora. Come here at ipapakilala ko sa iyo ang magiging bodyguard mo. Sabi ni Don Augusto, ngunit ang titig niya ay hindi na nawala kay Eleonora. At talagang kumuha ka ng bodyguard, Lolo? I told you ayoko ng bodyguard. Matabang nitong sabi at tinitigan si Gerard. Ninitian niya ito pero inirapan lang siya nito. Eleonora, he's Gerard Magno. He's a former NBI agent from the Special Action Unit, and he will be your personal bodyguard. Pagpapakilala ng lolo nito sa kanya. Really, Lo? A former NBI agent? Hindi talaga trained na bodyguard lang ang kinuha mo kundi dating NBI agent pa. Mabuti na rin po yun, ma'am, para mas protektado kayo. Singit ni Gerard. Dahil doon ay binalingan na siya nito at tinaasan ng isang kilay. Hindi siya pinansin. Bumaling ulit ito sa Don. Proteksyonan o bantayang huwag gumawa ulit ng eskandalo. Yun naman ang dahilan kaya mo siya kinuha, Lo, right? Para bantayan ng bawat kilos ko. Angil nito. Enough, Eleonora. Napag-usapan na natin to. Whether you like it or not, si Gerard na ang magiging bodyguard mo. What choice do I have? Kung di naman ako pumayag, ikukulong mo lang din ako rito sa mansyon. Mabait nitong sabi bago tumalikod at nagmarcha na palayo. May kasubladahan nga po pala ang apo nyo, no, sir? Anya, tipid naman itong napangiti at napailing-iling. Right. Sana lang hindi ka magpadala sa kasupladahan na ipapakita niya sa'yo. 28 na siya pero ganyan pa rin ang ugali. Di ayaw tumulong sa akin sa negosyo. Puro pagbabar at pagpunta kung saan-saan ang inaatupag. Naku, wala pong kaso yan sa akin, sir. Kaya ko pong pakisamahan ang apo nyo. May kapatid din po akong suplada at mataray kaya sanay na ako. Sabi niya na ikinatango naman ito. Then you're really fit for the job. Sanay kang humarap sa iba't ibang klase ng tao sa trabaho mo. At sure ako na kriminal nga ang karamihan. Kaya alam ko na di uubra sa'yo ang snub kong apo. Salamat po, sir. Makakasiguro po kayo na protektado siya sa akin. Good to hear that. By the way, Gerard, 2 araw mula ngayon may flight ako pa US. Sana bago ako umalis ay nandito ka na para magsimula. At tungkol naman sa sahod at kontrata mo, ang assistant ko na lang ang makikipag-discuss sa'yo mamaya. I'll tell him to double your salary from your previous job. Sige po, sir. Wala pong problema. Kukuha lang po ako ng gamit at magpapaalam sa mga kapatid ko. Aasahan ko yan. Para mabantayan mo na mabuti si Eleonora rito habang wala ako. Sabi nito. Ako na pong bahala riyan, sir. Sagot niya at tinignan pa ang direksyong tinungo ni Eleonora kanina. Samantala, buong maghapon na nagkulong sa kwarto si Eleonora. Masama pa rin kasi ang loob niya na kinuhanan siya ng bodyguard ng lolo niya. Kasalanan mo rin naman kasi. Ilang beses ko na kasing sinasabi sa'yo na iwas-iwasan mo ang gulo, di ba? Madalas ka na ngang tumatakas at uuwi na lang kung kailan mo gusto. Tapos gagawa ka pa ng malaking eskandalo. Wika ng kaibigan niya na kausap niya sa video call. Sa US na ito naninirahan. As if namang hindi mo alam ang kwento about that nest, Candice. Didn't I tell you na hindi naman ako nagsimula ng gulong yun? Those ugly bitches started insulting me at the bar. And you know me, hindi ko pinapalagpas ang ganun, so pinakita ko lang sa kanila kung sinong binabangga nila. Giit niya. Ayan, ugali mo na talaga yan kahit nung college pa lang tayo, Eleonora. Sobrang palaban mo kaya ka napapahamak? At mali bang maging palaban? Hindi ko naman sinasabing mali, pero sana kung pwede kang palagpasin mo na lang, lalo na't alam mong may pangalan kang iniingatan. Sabi nito. Agad naman umikot ang mga mata niya. Pangalan ko o
o pangalan ng Golden Pearl. Kaya nga galit na galit si Lolo dahil nadawit na naman ng Golden Pearl sa eskandalo ko. And that's the reason why he hired me a freaking bodyguard para bantayan ako. Kaya nga sinasabihan kitang ikaw na ang umiwas sa gulo. Kasi nga, may negosyo kayo. At hindi lang basta negosyo, kundi napakalaking negosyo, Beshi. Ay, as if I care. Mabait niyang sabi na hindi pinalagpas ng kaibigan. Pumalatak pa talaga ito at nag-cross arm sa harap ng kamera. Hay nako, Ellie. Hanggang ngayon ba'y sinisisi mo pa rin ng Golden Pearl sa pagkamatay ng parents mo? It's been 10 years already. Wala namang may gusto sa nangyari sa kanila. Aksidente ang nangyari. Pero dahil sa Golden Pearl pa rin, kaya wala na sila ngayon. Palagi silang umaalis para makipag-business meeting dahil sa tumataas na demand ng Golden Pearl. At dahil dun bumagsak ang private jet na sinasakyan nila, Candice. At yan din ang dahilan, kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap ang posisyon na naiwan ng mga magulang mo sa Golden Pearl, di ba? Dagdag ng kaibigan niyang nakakaalam ng kwento nila. Isinubsob ni Eleonora ang mukha sa unan at huminga ng malalim. Kapag kasi naaalala niya ang trahedyang nangyari sa mga magulang niya, ay nasasaktan pa rin siya. 18 siya noong nawala ang mga ito, at kasabay noon ay parang gumuho rin ang mundo niya. Sobrang close kasi niya sa mga ito. Ellie, moving on isn't forgetting. It's remembering without letting the pain control you. Kailangan mo nang umusad, Ellie. Hindi na bumabata si Lolo Augusto. Kailangan na niya ng tulong mo. Ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya niyo, kaya sa ayaw o sa gusto mo, sa'yo rin ang bagsak ng negosyong pinaghirapan ng lolo at ng mga magulang mo. Sabi ng kaibigan niya pagkuwan. Nag-angat na siya ng muka at humarap sa screen ng laptop. Sinusubukan ko naman, Candice, pero sa tuwing naaalala ko si Mommy, bumabalik lang ang galit ko sa Golden Pearl. I know this looks immature to you, pero yun talaga nararamdaman ko eh. No, hindi pagka-immature ang nararamdaman mo. You're just in pain and I understand where you're coming from. Okay, huwag na muna natin itong pag-usapan. Let's talk about the personal bodyguard that you're talking about earlier. You said he's a former NBI agent? Nang mabanggit yun ni Candice ay napalitan agad ng inis ang kanina lamang ay bigat na nararamdaman niya. Yeah, yun ang sabi ni Lolo. And you know what? Nakakairita siya. He's so annoying. Really? Tell me, what's his name again? I can't remember pero parang Gerard yata or something. Basta, ayaw ko sa kanya. Iba ang pakiramdam ko sa kanya eh. Bakit naman? Ano bang first impression mo sa kanya? Tanong nito. Bumangon muna siya sa pagkakadapa sa kama at umupo na sa harap ng laptop. I don't know. Hindi ko maipaliwanag eh, pero alam mo yun? Yung feeling na inis ka na agad sa tao unang kita mo pa lang sa kanya. Pakiramdam ko siyang magiging hadlang sa mga gusto kong gawin. Natawa naman sa kabilang linya ang kaibigan niya. Talagang magiging hadlang siya sa'yo kasi nga kinuha siya ng lolo mo para bantayan ka, right? Katapusan na ng maliligayang araw mo, Eleonora. Anito at humalakhak pa. Kaya nga naiinis ako eh. Ayoko ng bodyguard. Humiga siya sa kama at nagwala na parang spoiled na bata. Wala kang choice. Kung hindi ka papayag sa gusto ng lolo mo, tatanggalan ka na niya ng kalayaan at sapilitan kanyang ipapasok sa Golden Pearl. Natulala na lang si Eleonora. Kahit kasi anong gawin niyang pagwawala sa kama ay hindi na niya mababago pa ang pasya ng lolo niya. Sa ayaw o sa gusto niya, kailangan niyang sundin ito. Makalipas ang 2 araw ay muling bumalik si Gerard at may dala na itong mga gamit nito. Saktong paalis na rin ang lolo niya para sa flight nito pa US. Ano ba kasing gagawin mo sa US, Lo? At bakit 2 weeks ka magtatagal doon? Tanong ni Eleonora sa abuelo na naghahanda na paalis. Nakaupo lang siya sa couch. Tahimik namang nakatayo sa gilid si Gerard at nakikinig lang sa kanila. Eleonora, sinabi ko na sa'yo na hindi ko pwedeng sabihin. Basta, importante ito. Golden Pearl lang naman ang importante sa inyo. So, business meeting na naman yan. You know that's not true, Apo. Mas mahalaga ka pa rin sa akin kaya ako nga ito gagawin. Maya-maya ay nagbitiw ito ng malalim na paghinga bago tumayo at binalingan si Gerard. Gerard, ikaw nang bahala sa apo ko. If something happens, call me right away, okay?
And please, huwag mo na rin muna siyang hahayaan na lumabas ngayon kahit isang linggo lang. Sabi nito na ikinalaki ng mga mata ng dalaga. Opo sir, makakaasa po kayo. Mag-iingat po kayo sa biyahe nyo. Sagot ng lalaki. Wait lang lolo, what did you just say? Hindi ako pwedeng lumabas? Paniniguro ni Eleonora. Tumango naman ito. Yes po, wala pang isang linggo ang gulong na gawa mo. Kaya habang hindi pa naaayos ng legal team natin ng gulo ay dumito ka na muna. Kahit isang linggo lang po. So, ano pang purpose ng bodyguard kung magkukulong lang ako rito, Lo? Kinuha mo ba siya para bantayan ako kapag nasa labas? O kinuha mo siya para gwardyahan ako rito at huwag palabasin ng mansyon? Makinig ka na lang sa akin, Eleonora apo. Isang linggo lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Sabi lang ng lolo niya bago lumapit kay Gerard. Kunot noo lang siyang nakatitig sa dalawa na may pinag-uusapan. Aalis na ako, Eleonora. Be good, okay? Baling ng abuelo sa kanya at hinalikan ng noo niya bago ito tuluyang umalis. Narinig mo sinabi ng lolo mo, ma'am? Ani Gerard nang sila na lang ang naiwan sa living area. Kunot noo niya itong binalingan at tinaasan ng isang kilay. Excuse me, may sinasabi ka? Mataray niyang sabi pero ngumiti pa ito. Meron, ma'am. Tinatanong ko kung narinig mo ba ang sinabi ng lolo mo kanina. Obviously. Anong tingin mo sa akin, Bingi? Hindi naman, ma'am. Mainam lang yun, nagkakaintindihan tayo. So, isang linggo kang hindi lalabas dito, sabi niya. Anito at ngumiti pa ng mas malaki na halos mawala na ang mga mata nito. Natulala sandali si Eleonora sa lalaki. Di niya maipagkakaila na malakas ang dating nito. Gwapo ito na medyo may pagka-bad boy look, pero mas nangingibabaw ngayon ang inis niya rito. Hey, you! You don't get to say anything, okay? Bodyguard ka lang, so matuto kang lumugar. Pagtataray niya rito, ngunit parang wala lang yun dito. Siyempre naman, ma'am. Alam ko naman ang lugar ko. Ikaw sana, alam mo rin ang lugar mo. At yun na yung magstay rito ng isang linggo. Sagot nito na nakangisi pa. How dare you talk to me like that? I'm your boss. Mali ka rin, ma'am. Ang lolo mo ang boss ko. Siya ang kumuha sa akin at ang magpapasahod sa akin. Kaya siya lang ang boss ko. Igagalang kita kasi apo ka niya at ikaw ang babantayan ko. Pero kung inaasahan mong susundin kita, manigas ka riyan. Napanganga na lang si Eleonora sa pagsagot-sagot nito sa kanya. Uminit ang mukha niya sa inis. Pwisit ka! Umalis ka rito! Hindi kita kailangan! Sigaw niya rito. Kasasabi ko lang, ma'am, ang lolo mo ang amo ko kaya siya lang ang susundin ko. Sabi rin niya, huwag ako makinig sa'yo, lalo na kung mali. Kung si Don Augusto ang nagsabi na umalis ako, edi aalis ako. Kaso ang utos niya sa akin ay bantayan ka raw ng mabuti. Kaya yun ang gagawin ko. Wala kang kawala sa akin, ma'am. Sabi nito at ngumiti pa ng mapang-asar. Lalo lamang siyang nainis dito. Kung ayaw mong umalis, pwes ako ang gagawa ng paraan para mapaalis ka rito. Asik niya dala na ng inis, pero nagkibit-balikat lang ito. Hamon ba yan, ma'am? Sige, ikasa mo. Di ako aatras. Sa inis ay napapadyak na lamang ng paa sa sahig si Eleonora at padabog na umakyat sa kanyang silid. Binalibag pa niya ang pinto ng kwarto niya at malakas na tumili. I knew it! Unang kita ko pa lang sa lalaking yun, kumulo na agad ang dugo ko. He's so... Nakakainis siya. May araw din sa akin ng lalaking yun. Sabi na lamang niya at binuhos ang inis sa unan. Buong maghapon ay hindi lumabas ng kwarto si Eleonora. Bumaba lang siya bandang hapon nang maisipan niyang mag-swimming. Naglalakad na siya pababa ng hagdan nang matanaw niya si Gerard na nakatayo sa baba ng hagdanan. What are you doing there? Don't tell me binabantayan mo na rin ang hagdan kung kailan ako bababa. Mataray niyang tanong sa lalaki. Hindi naman, ma'am. Nagdadalawang isip kasi ako kanina rito kung pupuntahan ba kita o hindi. Hindi ka kasi bumaba kanina para mananghalian. Hindi ako gutom kaya hindi na ako bumaba. And more importantly, ayaw akong makita ang pagbumuka mo. Umalis ka nga sa daan ko. Anya't nilagpasan ito. Pasensya naman pero wala kang choice. Araw-araw mo nang makikita ang gwapong mukha na to. Natigilan siya sa paglalakad at hinarap ito. Wow ha? And who told you na gwapo ka? Bulalas niya. Ngumisi naman ito. Bukod sa nanay at tatay ko, pati na rin sa mga kapatid ko,
Nasabihan na rin akong gwapo ng mga ex ko, ng mga kasama ko dati sa trabaho, at pati na rin ng mga kasambahay niyo rito. Kahit nga si Nanay Magda, sinabihan na rin akong pogi. Di ko naman sila masisi. Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Hirit nito at nagpogi sign pa. Napakurap-kurap si Eleonora. Bukod sa mapang-asar, ay mayabang din pala ang lalaking to. Well, what a shame. Ang baba naman pala ng taste nila dahil nagagwapuhan na sila sa mukhang kuwago. Ako? Kuwago? Sabagay, okay lang. Ako ng pinakagwapong kuwago na makikita mo. Tamang-tama rin dahil malinaw ang mga mata ng kuwago. Saktong-sakto sa pagbabantay sa'yo, ma'am. Buwelta nitong nakangisi. Ang kapal ng mukha mo. Diyan ka na nga. Pwisit. Inis niyang sabi bago tumalikod, pero sumunod ito sa kanya hanggang sa pool area. Huwag ka nga sumunod sa akin, Mr. Hambog. Don't tell me na talagang kahit sa pagligo ko rito sa pool, kailangan nakabantay ka. Pasensya na, ma'am. Utos lang ng lolo mo na bantayan kita kahit saan ka pang magpunta. But I'm only here. Hindi naman ako tatakas or what, kaya hindi mo na ako kailangang bantayan dito. Again, ma'am, utos lang po. Trabaho lang. Parang pumitik ang ugat sa sentido ni Eleonora dahil sa inis. Umalis ka na nga and live at peace here. Will you? You're so annoying. Hindi nga pwede, ma'am. Dito lang ako. Pagmamatigas naman ito at tumayo pa ng tuwid. Bakit ba ang kulit mo, ha? Hindi mo ba ako kayang sundin? Ma'am, ulitin ko. Ang lolo niyo po ang nag-hire sa akin at siya ang magpapasahod sa akin. Kaya utos lang niya ang susundin ko. At ang utos niya ay bantayan ka at siguraduhin wala kang gagawing kalokohan habang wala siya. Napaawang ang bibig ni Eleonora at sarcastic na natawa. Wow, so lolo hired you hindi para bantayan ako, kundi para pigilan ako kung may gagawin man akong hindi maganda? Nakuha mo, ma'am. Ganun na nga. Kundi ka ba naman kasi pasaway at gumagawa ng eskandalo, edi sana wala ka sa sitwasyon na to ngayon. At wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nakakapag-swimming ka sana rin ng tahimik, di ba? How dare you speak to me like that? Isusumbong kita kay Lolo. You'll be fired. Gigil niyang bulala sa sinagot nito. Pero talagang nakuha pa nitong magkibit-balikat. Sige, ma'am, isumbong mo ako. Pero kapag ginawa mo yan, baka ako pang kampihan ng lolo mo. Kasi totoo rin naman ang mga sinabi ko. Shut up! Unang araw mo pa lang pero kuhang-kuha mo na ang pikon ko. Get out of my way! Asik niya at padabog na lang na umalis. Oh, saan ka pupunta, ma'am? Hindi ka na ba magsiswimming? Babantayan naman kita, ah. Pahabol pa nito. Wala na ako sa mood mag-swimming. Bumalik na lang sa kwarto niya si Eleonora at nagkulong muli roon dahil sa inis sa kanyang bodyguard. I hate you, Lolo. Bakit ang lalaking yun pa ang kinuha mo? Nakakainis siya. Sobrang hangin at hambog. Tili niya at pabagsak na dumapa na lamang sa kanyang kama. Wala namang naging problema sa 3 araw na dumaan ng trabaho ni Gerard sa mansyon. Sadyang ang kalaban lamang niya sa araw-araw ay ang kasupladahan ni Eleonora. Talaga palang may ugali yung si Eleonora Salazar, no, kuya? Araw-araw ka ba namang sinusupladahan? Wika ng kapatid niyang si Gino na kausap niya ngayon sa video call. Katabi nito ang kakambal nitong si Gina. Akala naman niya, obra talaga sa akin ng pagsusuplada niya. Kahit maganda siya at sexy, ang trabaho ay trabaho, kaya di siya tatago sa akin. Yan ang kuya namin, hindi nagpapasilaw kahit pa sa magagandang chicks. Ako pa, siya pa nga ang napipikon kapag sinusupladahan niya ako eh. Ang hindi niya alam, sanay na ako sa mga suplada. Diyan pa nga lang sa bahay, nasanay na ako eh. Ako ba ang pinaparinggan mo, kuya? Buwelta naman ni Gina at nagtaas pa ito ng isang kilay. Tigil naman siyang napangiti. Ganoon din si Gino. Ha? Wala naman akong sinasabi na ikaw ah. Ang ibig ko sabihin may mga kapitbahay rin tayong suplada riyan. Kahit nga sa grocery store natin may mga suplada ring customer minsan, di ba? Yun kasing ibig kong sabihin, Gina. Che, lulusot ka pa kuya eh. Natawa na lang si Gerard at iniba na lamang ang usapan. Kayong dalawa pala, kumusta riyan? Sinisilip niyo naman ba ang grocery store natin at ang talyer? Oo naman kuya, hati nga kami ng gawa ni Gina rito eh. Siya sa grocery store at ako naman sa talyer. Pinupuntahan namin sandali pagka uwi galing school. Mabuti naman. Dyan sa bahay, wala naman ba kayong problema? Ayos lang naman ba kayo riyan? We're fine kuya, nandito naman si Nanay Dolores para asikasuhin kami.
Huwag ka nga masyadong mag-alala sa amin, okay? Hindi na kami bata. We're 20 already. Ani Gina. Siyempre, hindi niyo pa rin may aalis sa akin na mag-alala sa inyo. Ibinilin kayo ni nanay sa akin at kayo na lang din ang natitira sa akin. Kaya bilang kuya niyo, tungkulin kong siguraduhin ayos lang kayo. Kuya, tulad ng sabi ni Gina, ayos lang naman kami rito. Kung may problema naman ay tatawag kami sa'yo. Huwag ka masyadong mag-isip dyan, okay? Napabuntong hininga na lang si Gerard at tumango. Nakipagkwentuhan pa siya ng ilang sandali sa mga ito bago niya napagpasyahang lumabas para magpahangin. Hindi pa kasi siya makatulog. Mukhang tahimik ni Ma'am ngayong maghapon ah. Matapos kumain kanina ng hapunan, diretso agad siya sa taas. Ano kayang pinagkakaabalahan nun ngayon? Wika ni Gerard nang magawi siya sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Baka natutulog na yun. Anong oras na rin kasi? Kibit-balikat na lang siyang lumakad palabas para magpahangin nang makarinig siya ng ingay na parang may nahulog. Ano naman kayang ingay yun? Tinungo ni Gerard kung saan nanggaling ang ingay hanggang sa nagawi siya sa harap ng kwarto ni Eleonora. Tiningala niya ang balkonahe ng silid nito sa ikalawang palapag ng mansyon. Dito ba galing ang ingay na narinig ko? Ano kayang bumagsak dito? Teka, sandali. Bagat sapatos ba yun? Nilapitan niya ang dalawang bagay na napansin sa baba. Napangisi siya at napailing-iling nang tumama ang hula niya. Sapatos at bag nga. Kaya pala ang tahimik niya kanina. Dahil may binabalak na palang tumakas sa babaeng yun. Akala mo Anya at muling pumasok sa mansyon bitbit ang bag at sapatos ni Eleonora. Sakto namang malapit na siya sa hagdan nang makita niya ito na nagmamadaling bumababa at nakasuot lamang ng bathrobe. Itinago niya agad ang mga hawak sa likuran niya at nagpakita rito. Uy, good evening ma'am. Bungad niya rito. Nagulat pa ito at napahinto sa pagbaba. What the hell? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot ha? Papatayin mo ba ako sa gulat? Hindi naman ma'am. Napadaan lang naman ako tapos nakita kitang pababa. Kaya nilapitan kita. Nga pala, saan ba ang punta mo? Tanong niya na halos nagpipigil na tumawa. Umirap ito. Can't you see, naka-bathrobe ako? Eh di sa pool, gusto kong maligo. Nang ganitong oras, ma'am? At nang naka-makeup pa? Lihim na napangiti si Gerard nang makitang tila nataranta ito. Ano bang paki mo? Gusto kong mag-pictorial sa pool, so I wear makeup para naman presentable ako. Okay na ba yon? Tumango-tango si Gerard at hindi na napigilang tumawa. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Eleonora. Magpipictorial pala. Kapanipaniwala naman sana ma'am. Kaya lang, habang nagpapahangin ako sa labas kanina, may narinig akong bumagsak na kung ano. Tapos nakita ko mga to. Anya't ipinakita na ang bag at sapatos nito na hawak niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Eleonora. Siguradong di matutuwa si Sir Augusto kapag nalaman niya to, ma'am. Naiiling-iling at pumapalatak pa niyang sabi. Sumama na ang timpla ng mukha ng dalaga at para ng tigre na mangangain ng tao. Hay! Pakialamero ka talaga! Tili nito bago hinabulot ang bag at sapatos na hawak niya sabay takbo palayo. Uy, sandali ma'am! At saan mo balak pumunta ha? Tatakas ka pa ha? Anya't hinabol ito. Nagsisigaw naman ito nang bigla niya itong binuhat na parang sako ng bigas. Put me down, you idiot! Put me down! Sigaw nito. Hindi pwede. Ibabalik kita sa kwarto mo, ma'am. Visit ka talaga. Pakialamero ka. Ibaba mo ako. Nagtitili ito habang pinapalo ang likuran niya. Naglabasan tuloy ang ibang kasambahay at nakita sila sa ganoong sitwasyon. Pasensya na sa inyo. May nahuli lang akong pasaway na gustong tumakas. Ibabalik ko lang to sa kwarto niya. Nakangiti niyang sabi habang parang wala lang na buhat-buhat ang nagwawalang si Eleonora sa balikat niya. Inakyat niya ang hagdan na pasan-pasan si Eleonora. Ibinabalang niya ito nang nasa harap na sila ng kwarto nito. Pasok sa loob. Utos niya sa babae. And who do you think you are para sundin ko, ha? Ako lang naman ang bodyguard mo at utos sa akin na huwag kang palalabasin. Kaya pumasok ka na sa kwarto mo at matulog kung ayaw mong isumbong kita sa lolo mo. Bad shot ka ron, sigurado. Sabi niya at inilabas pa ang cellphone niya. Masamang tinitigan naman siya ni Eleonora. Pwisit ka talaga. May araw ka rin sa akin. Asik nito at padabog na pumasok sa kwarto nito.
Yan, tama yan. Matulog ka na lang dyan. At wag mo nang balakin pa na dumaan dyan sa balkonahe ng kwarto mo. Naglagay na ako ng mga bubog sa baba kaya siguradong masusugatan ka lang kung susubukan mo. Babala niya. Kinalampag tuloy nito ang pinto sa loob at tumili. Leave me alone! Get lost! Aalis lang ako rito kapag sinabi mong hindi ka natatakas. Nahuli mo na ako, di ba? Ano bang purpose kung tatakas pa ako? Okay, sige. Sinabi mo yan ha. Kapag ikaw tumakas pa, sasabihin ko sa lolo mo ang ginawa mo ngayong gabi. May mga testigo ako. Maraming nakakita sa baba kanina na iniakyat kita rito dahil nagtangka kang tumakas. Sabi pa niya pero wala na siyang narinig na sagot mula rito. Bababa na ako. Matulog ka na riyan, ma'am. Good night. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa labas ng kwarto nito bago siya nagpasyang bumaba. Napapangiti na lang si Gerard at napapailing. Pasaway ang isang yun ah. Anong oras na tatakas pa? Mukhang kailangan kong bantayan ng mabuti ang isang yun. Baka masalisihan pa ako. Nasabi na lang niya. Matapos ang gabing yun ay naging mas mahigpit pa nga sa pagbabantay si Gerard sa mga nagdaang mga araw. Hindi na niya hinayaang mawala si Eleonora sa paningin niya, kahit pa saan ito magtungo sa buong paligid ng mansyon. Hindi ba talaga pwedeng iwan mo ko rito kahit sandali lang? Gusto ko lang talaga mapag-isa rito sa garden. Apila ni Eleonora. Alam mo na ang isasagot ko riyan, ma'am. Hindi naman ako tatakas, okay? Gusto ko lang talaga mapag-isa. Yun lang ba? E di wag mo akong pansinin dito. Isipin mo na hangin lang ako. O kaya estatwa rin ako dito sa garden tulad nitong katabi ko. Sabi niya at inakbayan pa ang estatwa na anghel na nasa gilid niya. Nakatanggap naman siya ng irap mula kay Eleonora. You're so irritating. Hindi ka talaga nauubusan ng isasagot pabalik, no? Well, ganun talaga. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Masamang tinitigan na lamang siya ni Eleonora. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Yes, hello Danica? You called. Sagot nito sa tawag. Hello girl, are you free tonight? Tanong ng kausap nito sa kabilang linya. Kahit papaano ay naririnig naman ni Gerard ang pag-uusap ng mga to. Why? Girl, it's my birthday today. And I'm planning na mag-celebrate sa bar tonight with the others. Are you coming? Don't worry, di naman tayo sa same bar na nagkaroon ka ng issue so it won't be awkward. Oh, really? Well, thank you for inviting me but I don't think makakapunta ako, Danica. May naasikaso kasi ako. Happy birthday though. I'll send you a gift na lang. Sabi nito at tinapos na din ng tawag. Maya-maya ay tumayo ito. Saan ka pupunta, ma'am? Ani Gerard. Sa kwarto ko. Hindi ka dadalo sa birthday celebration ng kaibigan mo? Tumigil ito sa paglalakad at hinarap siya. What's the point? Kahit gustuhin ko, hindi naman ako pwedeng umalis sa bakuran ng mansyon na to, di ba? I'm the sole heiress of this household, yet I feel like I'm a prisoner here. Kung lalawakan mong pangunawa mo at iintindihin mo kung bakit ka nasa sitwasyong to, hindi mo iisiping nakakulong ka rito, ma'am. Pinaghihigpitan ka dahil may nagawa ka. Hindi ka naman pagbabawalang lumabas ng lolo mo kung wala siyang valid na dahilan, tama? Sabi niya at tila natameme naman si Eleonora. Napabuntong hininga rin si Gerard nang mapansin ang lungkot ng mukha nito. Himalang hindi na rin ito nagmaldita pabalik. Tatanungin kita ulit, ma'am. Gusto mo ba pumunta sa birthday celebration ng kaibigan mo? Tanong niya muli rito. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Yes, gusto ko. O, edi pumunta ka. Really? Payag ka nang lumabas ako at mag-bar? Tanong nito na nalalaki pa mga mata. Oo naman, basta kasama ako. Sagot niya at gumisi. Napangiwi ito. Matagal itong napatitig sa kanya sa kanapairap. What choice do I have? Dito pa nga lang sa mansyon para ka ng buntot na nakasunod sa akin eh. Alam mo na ang sagot ko riyan, ma'am. You're right, trabaho lang. Sabi nito bago nagpatuloy sa paglalakad papasok sa mansyon. Kinagabihan din ay naghanda na sila para umalis. Siya na rin ang nagpresintang magmaneho ng sasakyan para rito. By the way, Gerard, hindi ko pa pala natatanong, bakit ka pumayag na lumabas ako at mag-bar? Tanong ni Eleonora. Sandaling sinilip naman niya ito sa rearview mirror. Kasi mukha ka nang mababaliw sa mansyon kung hindi ka pang makakalabas ngayong araw. Mapang-asar niyang sagot na ikinairap nito.
Hindi ba pwedeng sumagot ka ng seryoso kahit ngayon lang? Biro lang. Kaya ako pumayag kasi nakaisang linggo ka na namang nasa bahay. Di ba ang pakiusap lang naman ng lolo mo sa'yo ay huwag kang lalabas ng mansyon kahit isang linggo lang? Seriously? Oh gosh, I actually forgot the day. Isang linggo na pala ang dumaan? Yes, ma'am. Kaya nga pumayag na ako kasi hindi ka na nagtangka ulit na tumakas. Mag-a-update na lang ako sa lolo mo mamaya na lumabas tayo. Mukha kasing abala pa siya. Sa tuwing tumatawag kasi ako sa kanya, ang sekretary niya ang sumasagot. Now that you've mentioned that, hindi ko pa nga pala ulit nakakausap si Lolo after niyang lumapag sa US. Siya kasi usually tumatawag sa akin kapag may out of town or out of the country trip siya. Well, maybe he's really busy sa kung ano mang pinagkakaabalahan niya ngayon. Baka nga, ma'am. Ilang sandali lang din ay nakarating na sila sa lokasyon ng bar na ibinigay ng kaibigan nito. Sabay silang pumasok doon. Hindi mo na kailangan sumama sa akin hanggang sa pwesto nila. Dito ka na lang sa malayo na makikita mo pa rin ako. Sabi ni Eleonora na nagpag-usapan na nila. Sigurado ka ba? Oo nga, para hindi na rin sila magtaka at para hindi rin awkward para sa akin. Okay? Okay, sige. Dito lang ako sa may bar counter. Kapag may kailangan ka, lumapit ka na lang, okay? Oo na. Sige na, pupuntahan ko na sila. Ayun lang naman ang table nila. Anito at tinuro ang table ng mga kaibigan nito. Okay, sige. Enjoy ka, ma'am, at sulitin ang gabing to. Well. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Irap nito at tinalikuran na siya. Hinatid niya ito ng tingin hanggang sa makarating ito sa table na itinuro nito. Naupo na rin si Gerard sa bar counter at nag-order na rin ng maiinom. Mula sa pwesto niya ay kita niyang nakikisaya si Eleonora sa mga kaibigan nito. Tingnan mo nga naman. Para talaga nabuhayan siya bigla na nakapag-bar din sa wakas eh. Happy-go-lucky talaga ang babaeng yan. Palibhasan, nakukuha lahat ng gusto. Naiiling na lamang niyang wika habang pinagmamastan ito. Nalingit ng sandali ang atensyon niya kay Eleonora nang may mga babaeng lumapit sa kanya. Inaaya siya ng mga ito na sumama sa kanila. Pasensya na kayo mga miss, pero hindi kasi pwede. Nagtatrabaho ako. Nakangiti niyang tanggi sa mga ito. Oh, so you're working here? Tanong ng isang babae. Hindi. Then why are you saying that you're working? Ano ba trabaho mo? Meron kasi akong... Hindi na natapos ni Gerard ang sasabihin nang makita ang pag-alis ni Eleonora sa table ng mga kaibigan nito. Excuse me lang mga miss Maiwan ko muna kayo rito. Anya at iniwan ng mga ito. Nakapagsiksikan siya sa mga taong nagsasayawan para sundan si Eleonora. Nagsalubong pa ang mga kilay niya nang makita niyang nagtatawanan ang mga kaibigan nito at nakatutok sa isang direksyon ang mga cellphone ng mga to na tila may kinukuhanan ng video. Sinundan niya ng tingin na binibidyohan ng mga to at doon niya nakita si Eleonora na may kaharap na dalawang lalaki. Dali-dali niya itong tinungo. I said no! Leave me alone! Rinig niyang hiyaw ni Eleonora. Mabilis na nilapitan ni Gerard ang dalaga at tinulak palayo ang dalawang lalaki nang haharas dito. Mukhang nagulat naman si Eleonora sa biglang pagsulpot niya. Hindi niyo ba siya narinig mga pre? Sabi niya, lubayan niyo daw siya. Seryosong sabi niya at hinarap ang mga ito. Hey, why did you push us? Can't you see we're talking to her? Anang lalaki sa maangas na tono. Talking? Parang hindi naman niya kayo gustong kausapin. Pinapalis na nga niya kayo, di ba? Sino ka ba't nakikialam ka rito ha? Ako? Ako lang naman ang boyfriend niya. Bulalas niya. Hindi niya rin alam kung saan yun ang galing, pero naisip na rin niyang idahilan yun para tumigil na ang mga ito. Ikaw? Boyfriend niya? Hindi ang tipo mong magugustuhan ng isang Eleonora Salazar. You're bluffing. Ano do you think you are para questionin ang tipo ko sa lalaki? Singit na ni Eleonora. Napalingon sila rito at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. So are you telling us na boyfriend mo ang lalaking to, Ellie? Tanong ng isang lalaki at tinuro pa si Gerard. Kita niyang napalunok muna si Eleonora bago ito kumapit sa braso niya na hindi niya inaasahan. Yes, he's my boyfriend. And don't call me Ellie. We're not even close. Anito at mataray na hinarap ang dalawang lalaki. Nakangiti lang si Gerard habang nakatitig dito. Alam niyang sumasakay lang ito sa kanya pero di niya maiwasang matuwa. Para mas maging kapanipaniwala pa
ay inakbayan niya ito at malaking ngumiti sa dalawang lalaki. Ano, narinig niyo ba mga kupal? Girlfriend ko siya kaya kayong dalawang ungas. Umalis na kayo habang nakakapagtimpi pa ako. Alis! Paninindak niya sa dalawa. Tinitigan muna sila ng masama ng mga ito bago sila iniwan. Ayos ka lang ba? Baling ni Gerard kay Eleonora. Yeah, I'm fine. Sagot nito at inalis ang pagkakaakbay niya rito. Ang mabuti pa yung umalis na tayo rito bago pa may makapansin ng nangyayari. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila na paalis. Teka lang, where are we going? Uuwi na tayo. What? Pero hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga kaibigan ko. Anito. Tumigil lang sila sa paglalakad nang nasa labas na sila at hinanap niya si Eleonora. Kaibigan? Tinuturing mo silang kaibigan, ma'am. Alam mo bang habang hinaharas ka ng dalawang kupal na yun kanina, nanonood lang sila at nagtatawanan? Kinukuhanan ka pa nga nila ng video eh. Ngayon sabihin mo, kaibigan ba ang tawag mo ron? Ni hindi ka man lang nila pinagtanggol? Tanong niya rito. Natulala naman ito at natameme. Hindi na ito nagsalita pa at dumiretso na sa sasakyan. Napabuntong hininga na lang si Gerard at sumakay na rin. Ilang minuto ring tahimik lang si Eleonora. Maybe you're right, Gerard. Hindi naman talaga kaibigan ang tingin nila sa akin. I know they're just using me, and they're trying to get too close to me dahil lang sa apelyido ko. Biglang anito na nakatanaw lang sa labas ng bintana. Alam mo naman pala, pero bakit sumasama ka pa rin sa kanila? Saan mo ba nakilala mo ngayon? I just met them last year. Mag-isa lang ako sa bar noon tapos lumapit sila at sinama ako sa table nila. After that night, sa tuwing magbabar ako, kasama ko na sila. I never really treated them like real friends. They're just my bar friends. Okay, gets. Pero wala ka bang kaibigan, ma'am? Yung totoong kaibigan na pwede kang samahan na magbar? Well, I have one, but she's living in the US. She's my best friend and my only best friend. Sagot nito na nakatanaw pa rin sa labas ng bintana. Tumango-tango naman siya. Kaya pala naghahanap ka ng kasama kasi wala siya rito. Hayaan mo, pwede mo naman ako maging kaibigan habang wala pa siya rito. Sabi niya kaya napalingon na ito sa kanya. What are you saying? Gusto mo ako maging kaibigan? Salubong ang mga kilay nitong tanong. Oo, bakit bawal ba? Pwede naman tayong maging magkaibigan, di ba? Para hindi mo na rin kailangang humanap ng mga taong makakasama na hindi naman pala totoong intensyon sa'yo kapag gusto mong magbar o kaya lumabas. Natigilan to. Ngumiti siya rito pero agad din naman itong umiwas ng tingin. Hindi na naman ito nagsalita kaya nanahimik na lang si Gerard hanggang sa may napansin siya na sidewalk vendor. Ma'am Eleonora, ihihinto ko muna sandali ang sasakyan ha. Anya, pagkakuan. What? Why? May bibilhin lang ako sandali. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakakain nun eh. Dito ka lang ma'am, mabilis lang to. Anya bago bumaba ng sasakyan, pero sumunod din ito sa kanya. Oh, bakit bumaba ka pa ma'am? I got curious. Ano ba kasi bibilhin mo? Tanong nito at sumilip na rin sa binili niya. Balot, alam mo ba to? Yeah, of course. I know what balut is. Talaga? Gusto mo ba? Nakakain ka naman nito? Thanks but no thanks. Wala akong bala kumain yan. Sagot nito at medyo napangiwi pa. Napangiti tuloy siya. Bakit naman? Masarap naman to ah. Pampatibay nga raw to ng mga tuhod, sabi nila. Ayoko nga. May napanood akong kumakain ng ganyan sa social media. And I don't think I can eat that too. Natawa na lang si Gerard at kumuha ng 2 balut. Nagpaluto na rin siya ng 2 pansit canton sa tindero at bumili ng 2 bottled water. Tara ma'am, doon muna tayo maupo. Baka kasi mga may balut sa loob ng sasakyan kung doon ka to kakainin. Sabi niya at dinala ito sa bench na di kalayuan sa sasakyan. Bilisan mo na lang ubusin yan para makauwi na tayo. Anito at naupo na rin sa tabi niya. Ito naman, di pa nga ako nagsisimula eh. Oh, ito. Oh, mabuti pa ikainin mo na lang yan para naman hindi lang ako kumakain. Inabot niya dito ang isang cup ng pinaluto niyang pansit canton. Kunot noon naman ito yung tinitigan. Siguro naman kumakain ka niyan, di ba ma'am? Yeah, this is just instant noodles. Nagluto na rin si Nana Magda ng ganito before. Mabuti naman. Sige na, kainin mo na yan habang mainit pa. Nakangiti niyang sabi bago inumpisahang kainin ang balot na binili.
Titig na titig naman sa kanya si Eleonora kaya naisipan niyang biruin to. Nakahiligan na talaga niyang asarin ito kahit na suplada ito at lagi nang nakairap sa kanya. Ang sarap talaga ng balut. Alam mo bang dito ako pinagrihin ng nanay ko? Kaya nga mabuhok ako kasi paborito niya raw ang sisiw ng balut, ma'am. Anya at ipinakita pa ang braso niyang mabuhok. Napangiwi naman si Eleonora. Ew, that's gross. Anong gross? Ayun nga yung pregnancy cravings ng nanay ko eh. Sarap na sarap daw siya sa balut nung pinagbubuntis niya ako. Kaya nga nung nabubuhay pa siya, palagi siyang pinagsasalubungan ni tatay ng balut sa tuwing uuwi kami galing trabaho. Your parents are both gone too? Tanong nito. Nilingon naman niya ito at tumango. Oo, ma'am. Halos magkasabay lang silang nawala. Nauna lang si tatay, tapos sumunod din si nanay mga 1 taon matapos mamatay ni tatay. Pwedeng itanong kung ano ang cause ng ikinamatay nila? If it's okay with you. Kung hindi naman, then wag mo nang sagutin. Hindi, ayos lang naman. Wala namang problema sa akin magkwento. Okay, so anong kinamatay nila? Uminom muna ng tubig si Gerard bago ito sinagot. Pareho kaming NBI agent ng tatay ko. Nabaril siya sa isang enkwentro noon habang nasa misyon at yun ang ikinamatay niya. Ang nanay ko naman, mahina ang puso niya noon pa. Hindi niya kinaya ang pagkawala ni tatay kaya mas lalong humina ang puso niya at binawian din siya ng buhay kalaunan. I'm sorry. I'm sure it's very hard for you. Nahirap, oo. Lalo na't halos magkasunod silang nawala. Pero bilang panganay, kailangan ko magpakatatag para na lang sa mga kapatid ko. Sila rin ang dahilan kaya maaga akong nag-resign sa trabaho. Habilin kasi yun ni nanay dahil ayaw niyang matulad ako sa nangyari kay tatay at maiwang mag-isa ang mga kapatid ko kung may mangyari ring masama sa akin sa trabaho. Nilingon niya si Eleonora na nakatitig sa kanya. I see. So may mga kapatid ka pala? Meron, kambal sila actually. Isang babae at isang lalaki. Gino at Gina mga pangalan nila, parehong college na. Mabuti ka pa. Kahit wala na mga magulang mo, may maiiwan pa rin sa'yo. Anito at napayuko sa cup ng pansit kanto na hawak nito. Bakit naman iniisip mong walang naiwan sa'yo? Nandyan naman ang lolo mo ah. I know, he's always there for me. But sometimes, hindi ko maiwasang maramdaman na mag-isa lang ako. I love Lolo. He's the only family I have. Pero minsan, hindi niya ako maintindihan. Minsan pakiramdam ko naiiwan pa rin ako dahil mas nakatuon ang atensyon niya sa Golden Pearl. Baka yan ang nararamdaman mo dahil yan lang ang gusto mong maramdaman, ma'am. What do you mean by that? Salubong ang mga kilay nitong tanong. Alam mo, ma'am, hindi naman kasi talaga komplikado ang mga bagay-bagay kung hindi mo ito gagawin komplikado. Minsan, kailangan mo lang talagang lawakan ng pag-unawa mo at intindihin din ang side ng ibang tao katulad ng lola mo. Sinilip niya si Eleonora na nagtatakang nakatitig lamang sa kanya kaya ipinagpatuloy niya pa ang sinasabi. Hindi ka naman kasi talaga mag-isa, ma'am. Oo, nawalan ka ng mga magulang at sobrang sakit nun para sa isang anak. Danas na rin namin yan. Pero hindi ko sinasabing pareho dapat tayo ng maging atake sa bagay na yan. Hindi ko ini-invalidate ang lungkot na nararamdaman mo sa pagkawala nila. Pero kung gagawin mong dahilan ng bagay na yun para magbulag-bulagan ka sa mga taong nasa paligid mo at patuloy na isiping mag-isa ka lang, maling-mali na yun, ma'am. Napaiwas ng tingin sa kanya si Eleonora at napayuko na lang. Nanahimik ito ng ilang minuto at hinayaan lang niya ito. Sigurado siyang iniintindi nito ngayon ang mga sinasabi nito. Hindi mali na maghanap ng atensyon sa iba, pero mali na hinahanap mo ito sa mga maling tao. Buksan mo lang ang mga mata mo, ma'am. Maraming mga tao sa mansyon nyo na mas kilala ka at matagal ka ng kasama. Ang lolo mo, kahit abala siya sa negosyo nyo, sigurado akong ikaw ang palaging inaalala nun. Ikaw lang ang nag-iisip na mag-isa ka, ma'am. Ikaw lang ang magpapahirap sa sarili mo kung hindi ka aalis sa mga maling pinaniniwalaan mo. Madali lang magsalita kasi hindi mo naman alam ang pinagdaanan ko. Anito pagkakuan, napabuntong hininga siya. Oo, tama ka naman, ma'am. Wala akong karapatan na magsalita ng kung ano-ano dahil hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Sinasabi ko lang naman ng mga ito, baka sakaling may ma-realize ka rin. Nawalan din ako ng mga magulang pero hindi ako tumigil lang doon. At hindi ko sinisisi ang mundo. Nagpatuloy pa rin ako kahit mahirap at patuloy na nagpapatuloy kasi yun ang dapat at tamang gawin. Sagot niya at nginitian ito. Hindi naman na ito nakapagsalita at nanahimik na lang.
Hiling lang ni Gerard na sana ay may mapulot din ito sa mga sinabi niya. Paano? Tapos na ako sa mga balot na to, ma'am. Ikaw, hindi mo na kinain yung noodles mo. Malamig na yan, ma'am. I'm not really hungry. Umuwi na lang tayo. Sagot nito at nauna nang bumalik sa sasakyan. Humugot na lang ng malalim na paghinga si Gerard bago sumunod dito. Hindi na rin niya ito ginulog muna at hinayaan na munang manahimik hanggang sa makauwi sila sa mansyon. Sige na, ma'am. Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Napagbigyan na kita sa gusto mo. Nakalabas ka na at nakapag-bar, ha? Mukhang nag-enjoy ka rin naman kahit papano. Anya nang nasa harap na sila ng hagdan. Really? Ako lang ba nag-enjoy? Sa nakita ko kanina parang nag-enjoy ka rin naman. Sagot nito na ipinagtaka niya. Ha? Hindi naman ako nakipagsayaw, Nakaupo nga lang ako sa may counter. Oo, uminom ako ng konti pero yun lang naman. Bakit? Ano ba nakita mo? May kausap ka mga babae. Parang ang saya niyo pang ang nag-uusap eh. Ah, yun ba? Wala naman yun. Lumapit lang sila sa akin at nagtanong kung may kasama ako. Hindi ko naman sila masyadong in-entertain kasi may girlfriend na ako. Tumaas ang isang kilay ni Eleonora at tila nagtaka. May girlfriend ka na? Meron. Naging kami lang kanina sa bar. Sagot niyang nakangisi. Napairap naman ito na mukhang nagets agad ang ibig niyang sabihin. I knew it. Pinaglololoko mo lang ako, Gerard. Diyan ka na nga. Wika nito at nagsimula ng umakyat sa hagdan, pero tumigil din ito nang nasa gitna na at nilingon siya. Ano yun, ma'am? May nakalimutan ka bang sabihin? Well, I just wanna say thank you. Para saan naman, ma'am? For tonight, for allowing me to go to the bar, and for defending me from those two pervert guys. Napangiti si Gerard nang marinig yun mula sa malditang amo. First time lang kasi nitong magpasalamat sa kanya. You don't have to. Trabaho ko ang bantayan ka at protektahan ka sa anumang oras, ma'am. Hanggat kasama mo ako, walang makakapanakit at makakagawa ng masama sa'yo. Sabi niya at binigyan ito ng matamis ng ngiti. Yeah. It's your job. Yes, of course. Aakyat na ako. Good night. Mabilis nitong wika at saglit nang umiti bago tuluyang umakyat. Napangiti na lang si Gerard habang pinagmamasdan ito. Maganda siya kahit na sobrang taray at suplada. Pero mas maganda pala siya kapag nakangiti. Nakaka-inlove. Hirit niya at hinimas-himas pa ang kanyang dibdib. Nailing na lang si Gerard sa sarili at tumungo na sa kanyang silid. Makalipas ang ilang araw ay naging kapansin-pansin naman kay Gerard ang tila unti-unting paglambot ni Eleonora. Madalang na siya nitong tarayan, maliban sa mga pagkakataong binibiro niya ito. Maayos na rin itong makitungo at makipag-usap sa kanya. Hula niya ay malaki ang kinalaman ng naging pag-uusap nila noong gabing sinamahan niya itong mag-bar sa naging pagbabago nito. Ma'am, merienda Nagluto si Nanay Magda ng ginataang bilo-bilo. Baka gusto mo. Anya bitbit ang isang mangkok na merienda. Oh, thank you Gerard. Ilapag mo na lang dyan. Sabi naman nito na hindi man lamang inalis ang mga mata sa screen ng laptop nito. Nagsiselos na ako Hirit niya. Kita niya ang paghinto ni Eleonora sa pagtipa sa laptop nito at kunot noo siyang binalingan. What? Anong nagsiselos ka? Yan, nagsiselos na ako riyan sa pinagkakaabalahan mo, ma'am. Puro yan na lang ang inaatupag mo at hindi mo na ako kinakausap. Oh, come on. Huwag mo ako simulan sa pang-aasar mo na yan, Gerard. I'm busy, okay? Anito at umirap pa. Natawa naman siya. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Nung mga nakaraang araw pa kitang napapansin na palagi kang may ginagawa sa laptop mo Ano ba yan? Sinubukan niyang sumili pero agad naman itong isinara ang laptop nito. Hey, it's private. Hindi ka dapat sumisilip sa ginagawa ko, okay? Mabilis na itinaas ni Gerard ang dalawang kamay at umatras. Sorry, na-curious lang ako. Huwag mo na kasing tanongin kung anong ginagawa ko. Wala lang naman to. Sabi nito at kinuha ang mangkok ng ginataang bilo-bilo. Tumikhim to. Ang sarap naman ito. What is this called again? Ginataang bilo-bilo, ma'am. Nagustuhan mo ba? Yeah, masarap siya. Bakit ngayon lang niluto ni Nana Magda to? Talaga, nagustuhan mo? Ako nag-request sa kanya yan Favorite merienda ko kasi yan. Magkatulong kaming ginawa yan kanina. Really? Tumulong kang gawin ng meriendang to? At ano naman ang tinulong mo? Tanong nito at sumubo ulit. Napangisi naman si Gerard.
Yang kinain mo na malagkit na bilog, ako ang may gawa niyan. Ako nagbilog-bilog yan ng mano-mano. Sabi niya at minwestra pa sa dalawang kamay kung paano niya yun ginawa. Nalaki tuloy ang mga mata ni Eleonora. You made it using your hands? Oo, alangan namang paang gamitin ko. Ew! Tili nito at napangiwi pa. Hoy, anong ew? Ganun naman talaga gawin ng bilo-bilo ah. At saka naghugas ako ng kamay bago ko gawin yan. Kahit itanong mo pa kay Nanay Magda. Hindi ako balahura lalo na sa pagkain, okay? Inis na inirapan lang siya nito at ibinaba na ang mangkok sa mesa. Natatawang napailing na lang si Gerard. Ayoko na, kinamay mo pala to. Arte mo, ganun nga kasi yun talaga. Oo nga, pero pwede namang mag-gloves ka, no? Sus, yung gloves plastic yun at may chemical. Samantalang itong palad ko malinis at kinuskus ko muna ng sabon bago ko binilit-bilot yung malagkit. Whatever. Okay, ako na lang ang uubos niyan. Oo nga pala, wala ka bang balak na lumabas ngayon, ma'am? Hindi ka ba magmumol o mamamasyal? Tanong na lang niya rito. Matapos kasi ang gabing nagbar ito ay sinasamahan na niya itong lumabas kung gusto nito. No, kagagaling lang natin sa mall kahapon. Wala naman akong gustong bilhin. Bar, hindi ka ba magbabar ngayon? Huling bar mo last week pa. Ayoko. I'm not in the mood. Dito na lang muna ako ngayon dahil may tatapusin pa ako. Sagot nito at malalim na napabuntong hininga. Uy, lalim nun ah. May problema ba, ma'am? Ilang segundo niya ring tinitigan si Eleonora na nakatulala lang sa pool bago ito lumingon sa kanya. Iniisip ko lang si Lolo. It's been 2 weeks already but he's still not calling me. Wika nito, mababakas ang pag-aalala sa muka. Kung hindi siya tumatawag sa'yo, bakit hindi na lang ikaw ang tumawag sa kanya, ma'am? As if I didn't try that. Ilang beses na kaya akong tumawag sa kanya, pero ang sekretary na kasama niya ron ang palagi sumasagot. Kapag tinatanong ko sa kanya kung nasan si Lolo, ang isasagot niya ay nagpapahinga na, o kaya naman ay busy. I don't know but I can't help thinking na baka may something na nangyayari ron. Huwag ka mag-isip ng ganyan, ma'am. Baka naman talagang busy lang ang lolo mo. Pagpapagaan niya sa loob nito, kita niya kasing nag-aalala na talaga ito. No, hindi mo naiintindihan, Gerard eh. Kahit anong pagka-busy ni Lolo, he always makes sure to call me. Kahit nga isang araw lang siya mawala kung may business meeting siya sa ibang lugar, tinatawagan niya ako. Ngayon lang ito nangyari, and it's very unusual. Lumapit na si Gerard dito at hinaplos ang likod nito. Kahit siya ay nagtataka na rin sa lolo na Eleonora. 2 beses lang kasi silang nakapag-usap nito noong umalis ito, at sa tuwing tatawag siya ay ang sekretary na rin ito ang sumasagot. May hinala na rin siyang may mali, pero hindi niya masabi kay Eleonora dahil hindi naman siya sigurado at ayaw niya ring mas mag-alala pa ito. Kalma lang, ma'am. Sigurado naman ako na maayos ang lolo mo. Hintayin na lang natin siyang tumawag, okay? Huwag ka na munang mag-isip ng hindi maganda. Sabi na lang niya. Ilang araw pa ang dumaan at naging kapansin-pansin ang mas magiging balisa ni Eleonora. Hanggang sa nakatanggap ito ng tawag sa best friend nito. Hello, Candice. I'm having breakfast now. Bakit napatawag ka? Sagot nito sa tawag ng kaibigan. Tahimik lamang na nakatitig si Gerard kay Eleonora. Pinagmamasdan niya ang pagbabago ng reaksyon nito. What? Nasa ospital si Lolo Rian sa US? Biglang sabi nito sa kausap sa phone. Tumayo naman agad sa pagkakaupo si Gerard at nilapitan ito ng umiyak na ito. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari, ma'am? Nag-aalalang tanong niya. Nakita raw ng best friend ko ang sekretary ni Lolo sa isang hospital sa US. Since familiar sa kanya ang sekretary ni Lolo, sinundan niya to at nakita niya raw si Lolo sa isang private room sa ospital na yun. Ano? Alam daw ba niya kung ano nangyari? Hindi raw siya pinalapit ng mga bodyguard ni Lolo kahit na sinabi niyang best friend niya ako. Kaya tumawag na siya sa akin, Gerard. I want to go to him. Gusto ko makita si Lolo. Humagulgol na ito ng iyak at napayakap na sa kanya. Hinagod naman niya ang likod nito para anuin ito. Mabuti pa nga na puntahan mo siya para malaman mo kung ano bang nangyayari sa kanya. Natatakot ako, Gerard. Si Lolo na lang ang meron ako. Natatakot ako na baka pati siya ay... Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan, Ma'am Eleonora. Agap niya sa sinasabi nito. Hindi mawawala sa iyo ang lolo mo. Mahal na mahal ka nun kaya hindi ka niya iiwan.
Isa pa hindi pa natin alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya huwag ka munang mag-isip ng hindi maganda. Kung gusto mo, sasamahan na kita para hindi ka mag-isang pupunta ron. Anya. Sandaling kumalis naman ito sa pagkakayakap sa kanya at tiningala siya. Sasamahan mo ko? Paano? May dokumento ka ba? Oo naman. Minsan na ako na-assign sa US nung nasa serbisyo pa ako para sa isang special mission. Na-issuehan ako ng multiple entry visa at valid pa yun hanggang ngayon. Kaya sasamahan kita, ma'am. Ako ang bodyguard mo, hindi ba? Hindi kita pwedeng pabayaan bumiyahe mag-isa, lalo na sa panahong kailangan mo ng kasama. Malumanay niyang sabi at pinunasan ang mga luha sa mukha nito. Sige na, tumahan ka na, ma'am. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo para mapuntahan na natin kaagad ang lolo mo. Yes, I will. Thank you, Gerard. Wala ka naman, Eleonora. Matapos maayos ang kanilang mga travel documents at makakuha ng available na flight, agad silang nagtungo sa paliparan sa sumunod na araw. Makalipas ang ilang oras, magkasama na silang lumipad patungong Estados Unidos upang puntahan ang lolo ni Eleonora. Kinabukasan ay maayos naman silang nakarating sa naturang bansa. Halos lumabas ang puso ni Eleonora sa kaba pagbaba pa lamang ng sasakyan sa harap ng hospital kung saan ang lolo niya. Ito na ba ang hospital, Candice? Tanong niya sa best friend niya na sumalubong sa kanila ni Gerard sa airport at sinamahan sila agad sa ospital. Oo, Ellie. Dito ko nakita ang sekretary at mga bodyguard ng lolo mo. Sinamahan ko kasi yung kapatid ng boyfriend ko na magpa-check up dito. Hanggang sa nakita ko ang sekretary ng lolo mo. Hindi ko alam kung anong nangyari kasi ayaw naman nila akong palapitin. Kaya mas maganda na ikaw na ang umalam. Sagot nito na tinugon na lamang niya ng pagtango. Sabay-sabay silang pumasok sa ospital at sumakay sa elevator. Doon pa lamang ay hindi na mapalagay si Eleonora. Nanginginig ang kamay niya sa pag-aalala. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang paghawak sa kanyang kamay ni Gerard. Breathe, Eleonora. Magiging okay din ang lahat. Mahinang sabi nito habang nakatitig sa kanya. May kung anong pitik sa kanyang puso na naramdaman si Eleonora ng sandaling yun. Agad din naman niyang iniwas ang tingin kay Gerard at sinunod ang sinabi nito. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ayos ka na? Tanong nito. Yes, I'm okay now. Thank you. You're always welcome. Kalma lang, okay? Tipid nang umiti na lamang siya rito at inalis na ang tingin dito. Doon niya lang napansin na nakatitig na pala sa kanila si Candice. What? Mahinang tanong niya sa kaibigan. Nothing. I just remember hindi mo pa pala ako napapakilala sa kanya. Anito at bumaba ang mga mata sa kamay nila ni Gerard na magkahawak pa rin pala. Nag-init ang muka at katawan ni Eleonora dahil doon at mabilis na bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Gerard. Ayos ka lang ba, Eleonora? Namumula ka. Tanong ni Gerard nang mapansin ang pamumula niya. Ha? Wala. I'm just... Nahihiya lang siya kasi nakalimutan niyang ipakilala tayo sa isa't isa. Pagsalo sa kanya ng best friend niya na malaki ang ngiti, hinarap nito si Gerard at inilahad ang kamay nito. I'm Candice, Alice's best friend. And you're Gerard, right? Her NBI agent bodyguard? Dating NBI agent na bodyguard ni Eleonora, ma'am. Nice to finally meet you. Nakwento ka na niya sa akin. Sagot ni Gerard. Oh, really? Naikwento na pala niya ako sa'yo. Pero siya, hindi ko pa naikukwento sa akin na first name basis na pala kayo. Wika naman ng best friend niya at nilingon siya na may kakaibang ngiti. Yun ba? Ako may kasalanan dun. Minsan ay natatawag ko talaga siya sa pangalan niya nang hindi ko namamalayan. Pasensya na, Ma'am Candice. No, don't be. I'm sure hindi naman din big deal sa kanya. Right, Ellie? Napalanong si Eleonora nang tingnan siya ng dalawa at hinihintay ang isasagot niya. Oo, ayos lang. Walang problema. Si Lolo naman ang nagpapasahod sa kanya, so it's okay if he calls me ma'am or just by my name. Sagot niya na pigil pa ang pagkautal. See? I told you, okay lang sa kanya. Kaya Candice lang din dapat ang tawag mo sa akin. Si Lolo Augusto naman ang boss mo eh. Diin pa ng kaibigan niya. Nakahinga lang si Eleonora ng maluwag nang bumukas na ang pinto ng elevator. Siya pa ang unang lumabas at napahawak sa dibdib niyang patuloy pa rin ang mabilis na pagkabog. Pero napahinto siya sa paglalakad nang makasalubong niya sa hallway ang sekretaryo ng lolo niya. Tulak-tulak nito ang wheelchair na lulan ang lolo niya. Lolo? Pukaw niya sa abuelo.
Napatingin naman agad ang matanda sa gawi niya. Eleonora, apo, anong ginagawa mo Bago pa nito matapos ang sasabihin ay tinakbo na niya ito at mabilis na niyakap. Lolo, ano bang nangyari sa iyo ha? Candice called me and she told me that she found out that you're here. I'm so worried about you kaya napasugod ako rito. Ano ba nangyari? Mangiyak-ngiyak niyang tanong dito. Sasagutin ko ang tanong mo, apo, pero hindi rito. Let's go back to my room. Sabi nito. Sumunod naman sila rito pabalik sa hospital room nito. Now, Lolo, speak. Why are you here? Anya, pagpasok nila at humalukip-kip pa ng mga braso. Malalim na napabuntong hininga ang lolo niya. I'm sorry, apo, if I didn't tell you this. Pero ang dahilan talaga kaya ako nagpunta rito sa US ay para mag-undergo ng heart surgery. Nanlaki ang mga mata ni Eleonora sa narinig. Heart surgery, Lo? Why? Yes, apo. I undergo heart bypass surgery. You have a heart failure? Kailan pa yan, Lo? Why didn't you tell me? Maluha-luha niyang tanong. Agad namang hinaplos ng best friend niya ang likuran niya. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayoko mag-alala ka pa, apo. 2 months ago, natuklasan ng doktor ko na may bara sa ugat sa aking puso. Nang makaramdam na ako ng paninikip ng dibdib, ay nagdesisyon na kaagad ako na magpa-opera. Ginawa ko to para sa'yo, apo. Para po sa akin? Yes, apo. Dahil ayokong mawala at maiwan ka mag-isa. Hanggat kaya ko, sisikapin ko mabuhay. Dahil kailangan mo pa ako at hindi ka pa handang maiwan mag-isa. Patawarin mo ako, apo. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Eleonora at pabilis na niyakap ang lolo niya. I'm so sorry, Lolo. Sorry. Palahaw niya. Bakit ka nagsasorry, apo? For what? For everything. Sa pagiging pasaway ko, sa di ko pagsunod sa mga payo mo, at sa pagiging pabigat kong apo sa'yo. I'm so sorry, Lolo. Naramdaman na lang ni Eleonora ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Bagay na palaging ginagawa nito kahit noong bata pa siya. No, apo. Hindi ka pabigat sa akin, okay? Yes, pasaway ka at minsan sakit sa aking ulo. Pero hindi ka kailanman naging pabigat. Naiintindihan mo ba? I promise, Lo. Mula ngayon, hindi na ako magiging pasaway and I will help you now. Anya at pinunasan ang mukhang basa ng luha. Help me with what, apo? Sa Golden Pearl, Lolo. Sagot niya na ikinagulat ng lolo niya. I know you're still recovering, Lolo. Kaya habang nagpapagaling ka, ako na muna bahala sa Golden Pearl pagbalik ko ng Pilipinas. Pero hindi mo pa alam ang pamamalakad natin doon, apo. Anito, pero umiling siya. Don't worry about it, Lolo. Madali ko lang matututunan kung paano ang trabaho sa Golden Pearl. Magpapaturo pa rin naman ako sa iyo kung may mga importanteng bagay akong kailangan gawin at tandaan. Pero for the meantime, magpagaling ka muna, Lolo, okay? Sinsero niyang sabi habang nakatitig sa lolo niya. Ngumiti naman ito at hinaplos ang pisngi niya. Of course, apo. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman at matutunan sa pagpapatakbo sa ating negosyo. Halos 1 linggo pa silang nagtagal sa US bago sila tuluyang nakauwi ng Pilipinas. Makailang araw ay inanunsyo agad ng Lolo Augusto ni Eleonora sa mga empleyado sa kumpanya na siya na ang pansamantalang papalit sa lolo niya habang nagpapagaling pa ito. Nang sumunod na araw ay pinatrain agad si Eleonora ng abuelo sa pinakamahusay nilang empleyado. 1 linggo na rin mula noong siya na ang nagmamanage ng kanilang hotel and casino at masasabi niyang nagagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya. Sa lahat ng pagbabagong yon na nangyari, hindi nawala sa tabi niya si Gerard. Masyadong late ka na namang uuwi. Hindi kaya ikaw naman ang magkasakit yan sa ginagawa mo? Ang aga mong pumasok sa trabaho tapos late ka naman uuwi. Wala ka ng maayos na pahinga. Ani Gerard na nagmamaneho ng sasakyan pa uwi. May mga tinapos pa kasi ako. Kailangan matapos yun kaagad para hindi na magpatong-patong ang trabaho. Pwede mo namang tapusin ang ibang kinabukasan. Mas importante pa rin nakakapahinga ka ng maayos at hindi ka babad sa trabaho buong maghapon, Ma'am Eleonora. Kung kaya ko naman natapusin, bakit ko pa ipapagpabukas, diba? Alam mo, hindi mo naman kasi kailangan maghintay sa akin buong maghapon sa Golden Pearl kung nabobore ka. I can just call you kung magpapasundo na ako. Sagot niya at nilingon to. Sa tabi na siya nito nakaupo. Let me just remind you, hindi mo ako on-call driver, okay? Bodyguard mo ako, so parte ng trabaho kong maging present kung nasan ka man.
At saka, sino bang may sabing naboboard ako sa paghihintay sa'yo? Actually, nakakatawa nga dahil nakakapag-ikot-ikot na ako sa hotel and casino nyo eh. Seriously? Oo, alam mo bang pangarap ko lang na makapasok dun? Pero dahil bodyguard mo ako, may perks na ako mag-ikot sa Golden Pearl ngayon, kahit kailan ko gusto. Minsan na makakita ko sa casino nyo, pero hindi ako nagsusugal ah. Well, bukod sa wala naman akong ipang tataya, hindi ko rin trip magsugal. Tamang ikot-ikot lang at tingin-tingin. Sagot nito. Sandaling natulala naman si Eleonora at natawa rito. Oh, bakit ka natawa, ma'am? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. Wala, kitang-kita kong tumatawa ka. Hindi ako natatawa sa sinabi mo, Gerard. Natatawa ako sa iyo on how you delivered it. Sagot niya at napangiti na lang. Nasabi ko na ba sa'yo na mas maganda ka kapag nakangiti ka, ma'am? Parang sinabi mo naman na maganda lang ako kapag nakangiti at kapag hindi ay pangit ako. Uy, hindi ko sinabi yan, mama. Kaya nga sabi ko ay mas maganda ka kapag nakangiti. Kasi maganda ka ng dati. Mas extra lang ang ganda kapag nakangiti ka. Inimos ni Eleonora ang tingin kay Gerard at pinigilan ang sarili ng umiti. Nakailang palihim na hinga rin siya ng malalim para pakalmahin ang dibdib na nagririgodo na naman. Ewan ba niya? Simula kasi nang makauwi sila galing US ay madalas na niyang maramdaman yon, lalo na kapag pinupuri siya ng binata o kahit na makipag-usap lang siya rito. Hindi pa siya sigurado sa sarili kung gusto na ba niya ito o overwhelmed lang sa mga hirit nito. Nang bobola ka na naman, Gerard. Nasabi na lang niya, pero agad naman itong bumuelta. Uy, di ako marunong yan ha. Honest lang talaga ako. At saka obvious naman na kasi. Mas maganda ka kapag nakangiti, kaya dalas-dalasan mo pa yan. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga lang para makapagpahinga na tayo. Good thing na sa hotel na tayo nag-dinner kanina. Ito na nga po, ma'am. Nang makauwi sila ng mansyon ay nagulat si Eleonora nang makita ang lolo niya na nakaupo sa sofa sa living area. Lo, bakit gising ka pa? Dapat ay nagpapahinga ka na ah. Anya't agad din nilapitan ng abuelo para humalik at magmano rito. Magandang gabi po, Sir Gusto. Bati naman ni Gerard dito. O Gerard, I told you lolo na lang din ang itawag mo sa akin, di ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Eleonora at binalingan si Gerard na nakangiti pang kumakamot sa batok. Ah, oo nga po pala. Nakalimutan ko po. Nakakahiya rin kasi at nandyan ang apo nyo. Baka mamaya magselo siya na may ibang tumatawag na sa'yo ng lolo. Sabi nito at nilingon si Eleonora. Natawa naman ng lolo niya. Don't worry, Gerard. Hindi naman selosa ang apo ko. Am I right, Eleonora, apo? Well, it depends, Lo. Is there something going on here that I should know? Wala, sa amin na lang yun ni Lolo. Di ba po, Lo? Sagot ni Gerard na nakangisi pa at nakipag-appear sa lolo niya. Napanganga na lang si Eleonora sa nakikitang closeness ng dalawa. Maiwan ko na muna kayo. Sa kusina muna ako. Paalam din ito pagkuwan. Kumindat pa ito sa dalaga bago tuluyang umalis. Hinarap naman ni Eleonora ang abuelo. Kailan pa kayo naging close ng lolo? At talagang gusto mong tawagin ka na rin niyang lolo, ha? Why? I see nothing wrong with that, apo. Sabi mo rin naman ay hindi ka magsiselos, right? Of course, Lo, but... Hayaan mo na, apo. Natutuwa kasi ako sa kanya at parang apo na rin ang tingin ko sa kanya. Una pa lang, magaan na ang loob ko sa batang yun. By the way, kumusta ang trabaho mo ngayong araw? Hindi ka naman ba nahirapan sa Golden Pearl? Tanong na lamang nito at iniba na ang usapan. Well, maayos naman po. Marami lang ginawa kanina pero natapos ko naman. So I expected nagagaan na ang trabaho ko bukas and hopefully sa susunod pa na mga araw. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, apo, natutuwa talaga ako sa mga nakikita kong pagbabago sa'yo. Dati halos ayaw mong tumapak sa Golden Pearl at halos isumpa mo yun. Pero ngayon nagsisimula ka ng i-manage yun. Napangiti si Eleonora at naupo na sa tabi ng lolo niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Natagalan lang ako na ma-realize sa mga bagay-bagay, pero ang importante nagsisimula na ako, right? Of course, apo. At masaya akong nakikitang nagsisimula ka na. Mukhang may bahagi rin siya sa naging pagbabago mo. Am I right? Anito at tumanaw sa kusina. Sinundan niya ng tingin ang tinatanaw nito at nakita niya si Gerard na nakikipagkulitan sa mga kasambahay sa kusina. Hindi na malaya ni Eleonora na nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan to. Believe me, Lolo,
Hindi ko rin inaasahan na may masasabi siyang makabuluhan na nagpasimula sa aking ma-realize ang mga bagay-bagay. Wika niya. Really? You know what? Hindi ko pa nagkukwento sa akin ng mga nangyari rito habang wala ako. Do you mind to tell me? Nagulat din ako na kasama mo siya sa US last time. How is it possible, Apo? Napangiti naman si Eleonora at sinimulang magkwento sa lolo niya. Wala siyang pinalagpas at lahat ay kinuwento niya sa lolo niya na natawa na lamang. Kaya nga hindi ko talaga inaasahan, Lolo, na siya pa ang makakapagpa-realize sa akin na kailangan ko nang mag-step forward. Wala kayong araw na hindi kami nagbabangay ang dalawa. He always gets to my nerves. Yung pagsagot-sagot niya sa akin ang sumisira ng araw ko. Wika niya habang nakatitig kay Gerard na nasa kusina pa rin bago niya muling binalingan ang lolo niya. But after the night that we talked, dun ko na-realize na may sense pala siyang kausap, Lolo. May mga nalaman ako sa kanya na nakapagbukas ng isipan ko sa mga bagay na kitagal kong sinantabi. Until ibinalita nga sa akin ni Candice na nasa ospital ka sa US. Good thing may kakayahan si Gerard na makapunta sa US, kaya nag-offer siya na samahan ako. Dahil kung ako lang mag-isa, kahit US citizen ako, hindi ko kakayanin magbiyahe mag-isa na iniisip ka, Lo. Nakangiting tumango-tango naman ang lolo niya at tinapik-tapik ang kamay niyang hawak nito. So I guess I wasn't wrong for choosing him after all. He didn't just do his job well, but he also ended up being an eye-opener for you. Too bad na nagpapaalam na siya sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni Eleonora sa narinig. Nagpapaalam? For what, Lo? Tanong niya at ewan ba niya, bigla na lang siyang kinabahan. Oh, hindi pa ba niya sinasabi sa iyo, Apo? Ano bang kailangan niyang sabihin, Lolo? Nagpapaalam na siyang umalis. Sagot nito na ikinagulat niya. What? When did he tell you that? Wala siyang nababanggit na magre-resign na siya. Ni hindi pa nga siya nagtatagal as may bodyguard. 2 days ago pa, Apo. Akala ko nga ay nasabi na niya sa'yo. No, Lolo. Wala siyang sinasabi sa akin. Wait, I'll talk to him. Anya bago tumayo para lapitan si Gerard. Napangiti pa ito nang makita siyang palapit. Uy, tapos na ba kayo mag-usap ng lolo mo? Tanong ni Gerard nang tuluyan itong malapitan. Yeah, and now it's our time to talk. Follow me. Seryoso niyang wika at lumakad patungo sa pool area. Sumunod naman ito sa kanya. Ano bang gusto mong pag-usapan, Ma'am Eleonora? May sasabihin ka ba? Hinarap niya ito nang nakakross arms at tinaasan ng isang kilay. Bakit hindi natin ibalik sa'yo ang tanong na yan, Gerard? Baka may gusto kang sabihin. Ilang segundong napatitig lang ito sa kanya bago ito huminga ng malalim. Mukhang sinabi na sa'yo ng lolo mo. Yes, he just told me. Why? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may plano ka mag-resign? Ni hindi ka pa nga nakakaisang buwan, di ba? Sasabihin ko rin naman sa'yo, naghahanap lang ako ng tiyempo. Bumigat ang paghinga ni Eleonora at napatitig siya kay Gerard. So you're really planning to leave? Paniniguro niya. Oo. Why? Dahil nandito na naman ang lolo mo at mukha namang hindi mo na ako kailangan. Sagot nito na hindi niya nagustuhan. At sino nagsabi sa'yo niyan? Ako ba nagsabi na hindi ka na kailangan? Or is it because of my attitude towards you before? No, Ma'am Eleonora. Hindi yun ang dahilan. Then what? Ano, Gerard? Bakit mo ko iiwan? Bulalas niya na hindi na napigilan. Nagiinit na rin ang mga mata niya na tila nagbabadya ng lumuha. Ma'am Eleonora. Malumanay na tawag nito sa kanya at nilapitan siya. Hinawakan nito ang dalawang braso niya at mahinang hinaplos. Nakatitig lang naman siya sa mga mata nito. Hindi naman kita iiwan, Ma'am. Aalis ako sa trabaho ko bilang bodyguard mo, pero hindi ako mawawala. Kung ganun ay ano, bakit ba kailangan mong umalis? Naliliitan ka ba sa in-offer ni Lolo na sweldo mo? Dadagdagan ko kung ganun. Hindi sa ganun. Baliwala naman sa akin ang sweldo. Kung ganun, bakit nga? Tinawagan kasi ako ng intelligence service namin sa NBI at hinihingi nila ang tulong ko sa isang kaso. Sagot nito na ikinakunot ng noo niya. Akala ko ba'y nag-resign ka na at hindi ka nababalik doon? Yes, pero hindi ko naman talaga sinabing hindi na ako babalik. Nag-resign ako, oo, pero nagkaroon kasi kami ng kasunduan noon na if ever kailangan nila ang expertise ko sa isang kaso, ay hihingi sila ng tulong sa akin. Hindi ko rin naman matitiis na talikuran ng tuluyan ng bansa natin
Lalo at alam kong may kakayahan akong tumulong. Paliwanag nito. Okay, I get it. Pero kailangan ba talagang umalis ka bilang bodyguard ko? Paano kung may mangyari sa akin? Paano kung may masamang loob dyan na gusto akong saktan? O kaya maisipan ko ulit na bumalik sa dati na easy-go-lucky? Sino nang pipigil sa akin, ha? Naniniwala akong hindi mo yan magagawa, Ma'am Eleonora. At kung nag-aalala ka sa kaligtasan mo, huwag ka mag-alala dahil may mga tao naman akong pwedeng irekomenda sa lolo mo para pumalit sa... Ayoko. Ikaw lang ang gusto ko, Gerard. Asik niya na pumutol sa pagsasalita nito. Sandali itong natameme habang nakatitig sa kanya bago unti-unting napangiti. Umiwas naman ng tingin si Eleonora nang mapagtanto niya ang nasabi niya. Anong sabi mo, ma'am? Ako lang ang gusto mo? Tama ba ang dinig ko? That's not what I meant. Kung ganun ay ano? Lalong nag-init ang mga pisngi ni Eleonora dahil sa pagkataranta. I mean, ikaw lang ang gusto kong maging bodyguard ko at wala nang iba. Anya na hindi pa rin ito tinitingnan. Talaga ba? Yun lang ba? Oo nga, yun nga lang yun. Sagot niya at tumalikod dito. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Maya-maya ay naramdaman na lang niya ang paghawak nito sa braso niya. Natensyon ang katawan niya at dahan-dahan siyang pinihid nito paharap dito. Ma'am Eleonora, tumingin ka sa akin. Panunuyo nito. Napalunok muna ang dalaga bago siya pumihit at dahan-dahan tiningnan ito. Sinalubong siya ng matamis ng ngiti ni Gerard. Hindi ako mawawala kahit na hindi na ako ang bodyguard mo, ma'am. Bibisitahin pa rin kita at magkikita pa rin tayo, okay? Isa pa, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Wika nito habang direktang nakatitig sa mga mata niya. Nagsimula na namang magrigudon sa kaba ang puso ni Eleonora. Ano yon? Gusto kita, ma'am. Unti-unting bumagsak ang panga ni Eleonora sa narinig. Napakurap-kurap siya. What did you just say? Gusto mo ko? Ulit niya. Oo, gusto kita matagal na. Kahit nasuplada ka at maldita. Hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na magustuhan ka. Nakita ko ang soft side mo kahit na pinapakita mo lagi sa akin noon na hindi mo ako gusto. Kaya liligawan kita para mapatunayan ko sa'yo sa ayaw mo man o sa gusto. Natulala na lang si Eleonora habang nakatitig kay Gerard. Halos tumabas na ang puso niya sa kanyang dibdib sa bilis ng pagtibok niyon. At nga pala, naipaalam ko na to sa lolo mo noong nag-usap kami. Pahabol ng binata. What? Nagpaalam ka na kay lolo na manliligaw ka sa akin? Yup. Taas noon itong sagot na nakangiti. And what did he say? Ang sabi niya wag na raw akong manligaw at diretso na tayo magpakasal para mabigyan na natin siya ng apo. Sagot nito na tinaas baba pa ang mga kilay. Napairap siya rito. Yung seryoso, Gerard. I know hindi yan ang sinabi ni Lolo. Malakas na natawa si Gerard. Alam mo rin Siyempre tama ka. Hindi talaga yun ang sinabi niya. Ang sabi lang niya ay hindi raw siya makikialam sa magiging desisyon mo kung papayag kang magpaligaw o hindi. Pero pinaalalahanan niya rin ako na huwag kang sasaktan. Kundi puputulin niya lahat ng pwedeng putulin sa akin. Sagot nito at biglang inilagay ang dalawang kamay sa harapan nito. Hindi na napigilan ni Eleonora ang mapangiti at matawa. Well, at least, si Lolo na ang gagawa ng bagay na yan for me, if you ever dare to hurt me in any other way. Wika niya. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman gagawin yan. Hayaan mo akong manligaw para mas maipakilala ko pa ang sarili ko sa'yo at maipakita kong seryoso ako sa'yo, Ma'am Eleonora. Huminga ng malalim si Eleonora bago sumagot. May choice ba ako? Tanong niya. Ngumiti naman ito ng malaki at umiling. Wala. So sapilitang paniligaw na talaga yan. Ganun na nga. E di okay, manligaw ka kung gusto mo. Pero simulan mo sa pagtawag sa pangalan ko o kahit Ellie na lang. Talaga, manliligaw talaga ako. Nagkatinginan pa sila nito bago sabay na natawa sa isa't isa. Sumasabay sa saya ng tawanan nila ang sayang nararamdaman din ng kanyang puso. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin si Gerard bilang bodyguard ni Eleonora at bumalik na sa trabaho niya sa NBI. Bagamat nanibago na hindi na sila madalas na magkasama, sa tuwing may oras naman siya ay binibisita niya ang dalaga at ipinapasyal pagtapos nitong magtrabaho dahil yun ang pangako niya rito. Hindi ka na talaga kumuha ng bodyguard, Ellie? Tanong niya rito habang sila'y kumakain sa isang restaurant.
Hindi na, marami namang security guard sa Golden Pearl at saka hatid sundo naman ako ng driver namin. Talaga ba? O baka naman ayaw mo nang mag-bodyguard kasi wala ka nang makitang bodyguard na kasing gwapo ko. Hirit niya na ikinatawan nito. Hanggang ngayon naniniwala ka talaga na gwapo ka, no? Bakit? Pangit ba ako? Napapangitan ka ba sa akin? Slight. Biro nito. Slight? Really ha? Kaya pala ako ang wallpaper dyan sa phone mo. Anya at ginuso ang cellphone nitong nakapatong sa table. Namula naman si Eleonora at agad na itinago ang cellphone nito. Hoy, sinabayan ko lang ang trip mo ah. Di ba ako rin naman ang wallpaper sa phone mo? Oo naman, ikaw lang ang wallpaper sa phone ko. Kaya nga di ako nagsasawang titigan ng phone ko sa maghapon kahit medyo stress na sa trabaho. Dahil kapag bubuksan ko to, ay ang magandang mukha mong nakikita ko. Sus, napakabulero mo talaga, Gerard. Hindi pang bobola yun ha. Nagsasabi ako ng totoo. Pakis nga ako. Anya't inilapit ang nakanguso niyang labi dito, pero natatawang itinulak lang nito ang mukha niya. We're not official yet, so wag mo na yung kiss-kiss na yan kung ayaw mong suntukin kita sa nguso. Irap nito. Problema ba yun? E di sagutin mo na ako para makiss na kita palagi, di ba? Tingin mo. So minamadali mo ba ako, Gerard? Wika nito habang nakatitig sa kanya. Siyempre hindi. Nagbibiro lang naman ako. Kaya kitang hintayin kahit ilang buwan pa o taon. Ewan ko sa'yo. Kumain na lang nga tayo para makauwi na ako. Baka naghihintay na si Lolo sa akin. Sabi nito pero halatang halata ni Gerard ang pamumula nito at pagpipigil ng kilig. Napangiti na lang ng malaki si Gerard habang pinagmamasdan si Eleonora. Hindi talaga buo ang araw niya kapag hindi nakikita ang dalaga. Nagtagal pa ng 3 buwan ang panliligaw ni Gerard kay Eleonora bago siya nito sinagot. Unang natuwa ang lolo nito nang ipaalam nila rito na sila na at ganoon din naman ng mga kapatid ni Gerard nang dalhin niya ito sa Bulacan para ipakilala sa kambal. Paano ba yan? Mag-boyfriend-girlfriend na tayo, Eleonora. E di pwede na kitang ikis araw-araw. Hirit ni Gerard at niyakap si Eleonora mula sa likuran. Nasa teresa sila ng bahay ni na Gerard at pinapanood ang tahimik na gabi. Dinalaw nila ang mga kapatid ng binata na kasalukuyan ng natutulog sa mga oras na yon. Pag-iisipan ko. Ha? Bakit naman? E di ba ang sabi mo noon na makikiss lang kita kapag tayo na? Ang daya naman kung Hindi na niya natapos ang sinasabi nang biglang humarap sa kanya si Eleonora at hinalikan siya. Nanlaki pa ang mga mata niya bago pumikit at tinugon ang halik nito. Bumitaw lang sila sa isa't isa ng kapwa maghabol ng hininga. Pwede na bang sagot yon, Gerard? Wika nito at idinikit ang noo nito sa noo niya. Malaki ang ngiti niya habang nakayapo sa bewang nito. Bitin eh, pero pwedeng-pwede na. Sagot niya. Huwag kang abusado, Gerard. May bukas pa naman at may mga susunod pang bukas para humalik ulit. Magtira ka naman, baka maubos. Ako, mauubusan ng halik sa'yo. Parang malabo yatang mangyari yun. Kasi ngayon pa lang, marami pa akong baon. Hirit niya at humabol pa ulit ng mabilis na halik sa labi nito. Natatawang pinalo naman ni Eleonora ang dibdib niya. Napakapili mo talagang lalaki ka. Pilyo lang pero mahal na mahal ka naman, mahal. Wika niya at tinitigan ang mga mata nito. Mahal? Oo, mahal. Naisip ko kasi na wala pa tayong tawagan. So, pwede na ba ang mahal? Total, yun din naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Talagang hindi ka nauubusan ng hirit, no? Ang dami mong baon. Natatawa pero kinikilig din namang sabi nito. Siyempre naman. Sabi ko naman sa'yo, basta ikaw, hindi ako mauubusan, my loves. Really? Baka sa umpisa lang yan, ha? No, malabo yun, Eleonora kong mahal. Bawat araw nga na dumadaan, mas lalo pa ako nahuhulog sa'yo eh. Tingin ko nga hindi na ako makakatakas at wala na rin naman akong balak. Malaking tanga na ako kung bibitiwan ko pa ang babaeng tinitibok ng puso ko. Biruin mo, kahit di tayo parehong mayaman, inibig mo pa rin ako. Pero nasisiguro ko naman na kaya kitang buhayin, my loves. May ipon na rin ako para sa ating dalawa. Wika niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Hindi rin ito nakapagpigil at agad na yumakap sa kanya. Thank you, Gerard. Bakit ka nagte-thank you? Para sa naman? Thank you for coming into my life. Salamat sa pagbibigay sa akin ng napakaraming rason para humakbang at gumising sa araw-araw. Kung di ka dumating sa buhay ko,
Siguro hanggang ngayon, ako pa rin yung dating Eleonora na pasaway at ginagawa ang lahat ng gusto nang walang ibang iniisip. Emosyonal nitong sabi habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Napangiti naman si Gerard at niyakap din ito ng mahigpit. Hindi mo dapat ipagpasalamat yan, mahal. Ang ginawa ko lang naman ay ipaintindi sa'yo ang mga bagay-bagay. Pero ikaw ang nagpasya para sa sarili mo na magbago. Umalis ito sa pagkakasubsob sa dibdib niya at tiningala siya. Maybe you're right. But still, napakalaki pa rin ang naging impact mo sa mga magagandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng ilang buwan. Kaya thank you sa'yo, mahal. At sana alam mo ring hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Kaya nga minahal kita. Talaga? Bakit ayaw mong kumain ng binilot kong bilo-bilo sa palad ko? Biro niya rito. Ikaw talaga, pinaalala mo na naman yun. Oo na, medyo nadiri ako noon. Mali ko ba na ganun pala yun talaga na kinakamay? Nakita ko na sa YouTube ang proseso. Malinis naman pala talaga. Talaga? So, kakain ka na ng bilo-bilo ko sa susunod? Oo na po. Basta ikaw ang nagbilog-bilog sa palad mo. Ang mabuti pa, tuturuan na lang kita para ikaw na lang ang magbilog sa palad mo. Napasimangot ito. Kita mo, mahal, ayaw mo, no? Hindi tulong na lang tayo. Oo na nga po. Huwag kang mag-alala. Kapag kasal na tayo, ipapatikim ko sa'yo lahat ng pagkain na hindi mo pa natitikman. Dahil puro pang mayaman na pagkain kasi ang kinakain mo. Kaya kahit bilo-bilo, hindi mo alam. Mahilig din ako magluto kaya di ka magugutom kapag ako ang kasama mo. Talaga? Excited na ako. Excited kang pakasalan ako, mahal? Kulit mo talaga. Pero oo na nga rin po. Salamat talaga sa lahat, Gerard. Sabi nito at kumapit sa batok niya. Muli, isang mahaba at matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Kung ganito kasarap na thank you naman ang matatanggap ko sa araw-araw, aba, gagawa na ako ng mga bagay na ikipagpapasalamat mo, mahal. Biro niya habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi naman na kailangan kasi pwedeng-pwede mo naman akong halikan kahit kailan mo gusto. Talaga? Kahit maka 50 na kiss ako ngayong gabi? 50? Ang dami naman. Hindi kaya mapudpud na ang mga labi natin yan? Sulit naman kasi labi ng mahal ko ang dahilan kung bakit napudpud ang mga labi ko. Natawa na lang si Eleonora sa mga hirit niya at kinurot pa ang tagiliran niya. Niyakap naman niya ito at masaya nilang pinagmasdan ng paligid. I love you, mahal. Bulong niya sa nobya. I love you too, Gerard. Nagpatuloy ng maraming buwan at taon ang matamis na pagmamahalan ni Gerard at Eleonora. Nagtagal din ang kanilang relasyon ng halos 4 na taon bago sila nagpasyang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Nakita pa ng Lolo Augusto na Eleonora ang anak nila ni Gerard bago ito tuluyang pumanaw. At bilang pagmamahal sa lolo niya ay sinunod nila sa pangalan nito ang kanilang anak at pinangalan ng August. Sa ngayon, si Eleonora na ang nakaupo bilang CEO ng Golden Pearl Hotel and Casino. Samantalang tuluyan ang tumigil sa serbisyo si Gerard at nagtayo na lang ng sariling security agency na pinaghirapan ito mula umpisa hanggang sa lumago tulad ng kanilang pagmamahal para sa isa't isa. Minsan, kailangan lang talaga ng isang tao na magpapaalala sa'yo na kailangan mong magpatuloy sa buhay sa kabila ng nakaraang nagpahirap sa'yo para umusad. At maswerte si Eleonora na nahanap niya ang taong yun sa katauhan ni Gerard. Isang taong hindi lang naging bodyguard, kundi eye-opener din niya, na ngayon ay lalaking kabiyak na ng kanyang puso. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.